nagbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika at kapanayan pa rin natin kausap pa rin po natin itong si Ginoong Ferdinand Soriano. Siya po ay isang residente dito sa California, sa Southern California. At yung kanina, naipaliwanag na niya yung Planet 63 na kung saan ang napakaganda po ng layunin. At kung kayo'y pakinggan niyo pong maigi yung kanyang mga mensahe at mamaya, ipa-flash namin yung kanyang Facebook page, yung kanyang mga information para nang sa ganon, kung meron po kayong mga nais na itanong at alamin tungkol sa kanya, sa mga opportunities na kanyang ipinipresenta, ay you are free to do so. No po? At muli ay kasama natin itong si Ferdy Soriano. At Ferdy, I just wanted to ask, ano ang motivation para ikaw ay tumulong na i-promote itong mga Philippine products? And again, we're not just talking about food products or any other product. Kumbaga, basta't produktong Pilipino, nandyan si Ferdy, para kayo ay alalayan, tulungan. So, ano ang motivation, Ferdy? Bakit mo nasabing kailangan nating matulungan ang ating mga negosyanteng Pilipino? Don, ang motivation ko, that siguro that maybe 2 or 3 motivation. The first one was because sa 2013, sabi ko sa sarili ko, gusto kong mag-ibang para bang occupation ko, gusto kong mag-travel. And sabi ko, ano bang klaseng trabaho na gusto magagawa na it's traveling and it helps people. So that's why I went into the import-export business because of my wife. And 2, I wanted to continue what my father did. Kasi nga, yung before me, my father was he's from Pangasinan. So, doon ako nagsimula. Yung Pangasinan, gusto niya rin mag-import back in the 80s. So, nagginawa niya nga. So, sabi niya sa akin, hindi mo rin gawin kung gusto mo. So, doon I was motivated because I grew up here most of my life and then I discovered my heritage again. So, sabi ko sa sarili ko, tulungan tayo. I mean, I want to do business in the Philippines that way. And then, meron akong nakilalang pangalan niya Eddie Ferrer. Meron siyang customs brokerage company. And tinuruan niya ako. So, doon, and then from there, syempre, all of that. Yeah, he's based here. Based ba siya dito? Okay, sige. Tuloy. Yeah. Eddie Ferrer, okay. Eddie Ferrer, Easy Ferrer Customs Brokerage, yun ang kumpanya niya dito sa LA. And ang nangyari doon, tinuruan niya ako. So syempre, from there, I decided to continue doing it because I enjoyed it. I enjoyed knowing about business in the Philippines as well as knowing my heritage. Doon ang motivation ko. And then from there, it continued to grow yung curiosity ko. And syempre, after all of these years, I really started to focus more on yung mga farmers because they're the ones who really need more assistance and to create livelihood there. So that's what I saw. So ngayon, yun lang ang ginagawa ko. I want to educate, I want to empower, and at the same time, of course, do business and hopefully make a living for myself too, of course. Of course. Pero so far, itong ginagawa mo, connecting people, especially itong ang ating mga Filipino small and medium business owners. Saan ka nagiging more or less successful? Anong produkto ang iyong nakikita na naipupush mo ng maganda dito sa Amerika? Yung sabi ko nga, going back to what I said earlier, yun ang produkto, yung mga raw ingredients. Yung kasi madali yan eh. Lalo na ngayon, kung isipin mo. So when you say raw ingredients, ano-ano yan? Para lang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, okay? Yung raw ingredients sinasabi ko, yan yung mga agricultural products. Kasi dito sa Amerika, hinahanap yung mga raw ingredients na yung powder form. Katulad yung ube, that comes in a powder form. Okay? Tapos yung mga kalamansi, marami dyan sa Pilipinas na kinukuha nila yung mga produkto na yan, ginagawa nila yung powder. Kasi ginagamit yan sa mga, sabi ko sa iyo, mga pagkain dito, sa mga desserts, mga ganon, tapos yung mga supplement companies. Lalo na yung mga ganyan, mga produkto na lagundi, banaba, ganon. Yun ang ginagawa nila. Yun naghahanap dito. Kasi lalo na ngayon, syempre, ang problema ng US,
Kasi lahat ng mga produkto sometimes kinukuha nila sa China. Ngayon, ang Aha. nangyayari doon, siyempre, meron pang mga problema sa China at US. So ngayon, naghahanap sila ng ibang source ng mga ganun na produkto. So doon tayo Okay. nawawala. Sometimes, yun ang dapat nating i-concentrate. Kasi talaga dito sa Amerika, lalo na yung kailangan nila yung mga produkto na supplements para sa COVID, di ba? Immunity, mga ganun. Yun ang kailangan nila Aha. eh. Sa Pilipinas, madaming Mhm. ganyan eh. Mhm. Oo nga Mhm. at, alam mo sabi nga natin, bibihira yung ganyang pagkakataon para sa ating mga Filipino farmers ano, na magkaroon ng opportunity na itong kanilang produkto mai-market mismo dito sa Oo. sa Amerika. So, ano Mhm. ang, function mo dito sa ating again, small and medium business owners? How are you able to facilitate yung kanilang produkto? Mhm. Paano Yung mo to madadala me, dito? Okay. to me, ang kailangan ang demand ng Amerika, they want to have the product in a powder form, pero syempre dapat quality yan as in terms of Aha. processing. So ang ginagawa ko, Mhm. meron ako halimbawa, let's talk about ube. Kung meron ako nakitang Ah, cooperative or a manufacturer of ube, ang ginagawa ko, tinatanong ko sila kagad, na-certified na ba yan? Is it FDA mhm. approved? Tapos ano Aha. ba ang kailangan ko ng certification of analysis para kasi yung mga bibili dito, hanapin nila yan mga ganyan. Kasi gusto nila malaman kung Mhm. talagang puro yan o kaya yung quality ng produkto. So, Okay. yun ang Aha. gagawin ko. Tinuturuan ko, kung meron ako nakita, tuturuan ko sila kung anong kailangan dito sa Amerika. Pati yung pag-source, yung quality, yung mga documents na kailangan dito. Tapos, tuturuan ko sila kung paano nila papasok sa Amerika. From giving them Mhm. quotes kung paano, kung magkano yung shipping dito. Tapos, siyempre, kasi mangyayari dito, halimbawa, minamarket ko yung ube na yan. Mag-inquire sa Mhm. akin. And then, ang gagawin ko, Aha. siyempre, magsusource ako sa Pilipinas. Doon, that's where it Ah, begins. aha. So, Mhm. in other words, ikaw ang, ang legwork dito sa Amerika nasa sa'yo, Yes. 'di Tama, ba? tama, Dahil sa tama. ikaw na ang nag-i-establish kung kaninong market ibibigay. Ang kailangan mo Tama. na lang ay yung talagang produkto na manggagaling quality product na Yes. manggagaling sa Pilipinas. Yeah. Ngayon, sabi mo nga ay, basically ngayon ang napakikinggan natin, coming from you is, all food products. Are you Mhm. limited currently to food products or are you looking at, something else like for instance, furnitures? Mhm. Napakaraming furniture makers sa Philippines. As a matter of fact ay napakaraming celebrity dito sa Amerika, 'di ba? Meron silang mga particular na furnitures na they usually buy from the Philippines. Mhm. Pinagmamalaki nila, ito, this is something I bought in the Philippines and so on and so forth. So in other words, is there any other opportunity other than food products? Meron ka pa bang ibang mga produkto so far? Oh, definitely. The Mhm. only reason why sabi ko nga sa'yo, ang focus ko yung ingredients kasi nga, I'm used to it. Alam ko na yung procedure Okay. in terms of yung network ko. Pero kung halimbawa, Mhm. merong manufacturer sa Pilipinas in, mga fashion, accessories, yung nga sabi ko sa'yo, meron ako mga kliyente ngayon, gustong pasok yung produkto nila, they're in fashion. Ang pangalan ng company, it's called Lara Samar in Samar. And then, I'm Ah. trying to help them because yung mga produkto nila, they're all artisanal. Tapos yung there's a company called Great Women. That's the name of the company, and then all of them are hand woven, all of the products, right? So Aha. interesado din ako doon. Ang sinasabi ko lang because sometimes yung procedure ng to source in the Philippines tapos i-ship dito, mas madali pa nga yun kasi wala ka nang kailangan ng FDA. Ang sinasabi ko lang, Aha. once it gets here, meron ako mga network na yung specialty nila yan, yung mga ganyan, yung mga fashion. Syempre yung mga Aha. binebentahan nila, yun ang mga yun ang specialty nila. Ako Mhm. matutulungan ko pa rin yung mga companies na ganyan. Pero Aha. once dumating dito, merong iba akong kasama na nagtutulong na to market for that particular industry. But that's Ayun. basically how it Aha. works. Yeah.
Mhm. So, yeah, napakaganda nung, mga ine-explain mo, Ferdy 'no, dahil sa talagang ang nakikita ko lang talaga is the opportunity for, Filipino manufacturers will always be there, 'di ba? Correct. Dahil sa at least ngayon, someone is here to listen and to really push yung product. Ikaw na mismo maghahanap, 'di ba? Yes. Ikaw na mismo. Itong itong sabihin ko sa iyo, Don, ang problema, at Mhm. let me be direct sa mga Filipino Ah, exporters. No? Even though sige. DTI does, even though DTI does a great job of educating the manufacturers in the Philippines, the reality is that there's only so much resources that can be allotted to once the product gets here. Kasi naman, I mean, Aha, it's DTI is in the United States. There's like 4 or 5. They're all very good at what they do, but the chambers of commerce, all the different places have to have a synchronized way to market the products consistently. Hindi aha, lang yung isang aha, trade show ganon. Kasi the aha, important thing is to do it consistently and do it with people that have access to different types of buyers, not just food but also aha, jewelry, manufacturers ganon. Yun ang problema to aha. me. Alam mo Okay? alam mo Ferdy 'no, we were just showing ano, yung, Facebook page mo where we Mhm. actually are displaying some of the products that, Mhm. ito ba mga galing ng Pilipinas na pinu-push mo dito sa Amerika? Yeah, lahat yung mga nandiyan, lahat 'yan. Ang hinahanap ko palagi 'pag produkto, hindi ko na hinahanap yung mga datu puti, mga gano'n. Siyempre meron na yung mga market Aha, na yon. Ang gusto ko makita yung mga produkto na maganda na para bang yung unique, katulad niyang ah, MCT oil na nakita mo, yung pinakita mo, tapos yung salted duck eggs chips, masarap yun. mhm, aha. Hindi pa masyadong ano, popular dito pero it's becoming that. Yan, katulad niyan. Okay. Yan. Yan, salted Yeah. egg potato, ha? Uh-huh. Okay, tapos Ah, kung tumaas ka, merong isang diyan na food condiment called Saint C. Maganda rin produkto uh-huh. 'yan. Okay. Saint Mhm. C. So, Yes. ano ba yung Saint C? Yang Saint C na yan, maganda yan. It's made out of calamansi. It's basically a food condiment. You put it in. It's made out of calamansi and different another. Sometimes it's cocoa. They have cocoa mansi, but it's mainly from calamansi, and they use it in different types of food like pancit, chicken, whatever. But it's sort of unique, but there's nothing like that in the U.S. yet. So they're right now working on the FDA approval. Ang pangalan niya si Alan Tuason from that Aha. company called Saint C. Yeah. Okay. So sa madalit salita, yang mga yan, mga local products from the Philippines ay ikaw Mhm. ang naging, contact person para yan, Mhm. mai-market dito. So far, Yes. nasa sila ba ay nasa alam mo naman dito sa Amerika kung tawagin nga natin ano, meron tayong, mainstream, 'di ba? Meron yung parang Filipino market. So, ikaw Oo. ba ang tina-target mo lang ay ang Filipino market, which we Hindi. actually have a plenty of those here, o ikaw ba ay open to anong tawag dito? To offer it outside of the Filipino grocery market? Always outside. The way I see the Filipino community, Don, if you don't mind me being direct, ano, is that I don't see the Aha, Filipino as the only market. I look at the Filipino community as more like, in my mind, salespeople. Kasi dito sa Amerika, aha, hindi maraming ano ang Pilipino talaga magaling silang mag-integrate sa community. So syempre kung halimbawa nagustuhan nitong Pilipino na to, tapos nakita nila yung ube, nakita nila yung ganyan, ganyan, tapos they can introduce the product only because we're so aha. good as Filipinos, we're good at integrating ourselves in the community that we become technically like salespeople for these products, right? So, but I don't focus on Okay. Filipino community. Not only I just think of them as, it's you need to bring the product to them, so to support it,
but I don't see it growing just because of that. Kaya yung mga produkto na hinahanap ko palagi, I always want to have sort of a universal appeal. Okay? Something that I don't have to work hard in trying to bring. Kaya nakita mo yan, merong isang coconut powder na oil, coconut oil powder, tapos yung isang salted egg chips. Yan mga yan, puro universal appeal yan. Maraming Nako, kakain yan if you think about it. alam mo, Ferdy, itong pinapaliwanag mo at itong pinag-uusapan natin ngayon ay music to the ears of the Filipino businessmen, ano? Dahil syempre, nakakakita na sila ngayon ng isang kakampi na kung saan ipupush hindi lang sa local na mga groceries, which when we say local groceries, yung mga Filipino stores dito. Ngayon, Yes. pati yung mga mainstream, di ba? Yan ang pwede natin. Kaya napakaganda. Mamaya ay pag-uusapan natin yung pang ilang mga bagay tungkol dun sa mga pamamaraan na ginagawa mo para rin sa ganon. Ito, i-take advantage ng ating mga business owners sa Philippines to get in touch with you and really do business with you. So, magbabalik po ang Radyo Agila sa Amerika. Muli, magpapakilala lang tayo sa ating himpilan.